Magandang araw po sa lahat, lalo na sa aking mga kasamahan dito po sa 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Sa aming mga pinuno, kawal at kawani at ang pamilya ng bawat Diamond Trooper, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating special edition ng Salita ng Diyos, ating gabay. At ang topic po na tatalakayin ko sa video ito ay ang ikalawang bahagi tungkol sa paniniwala at turo ng Santa Iglesia Katolika sa madalas nating naririnig na sinasabing, ang lahat na turo at doktrina na hindi natin mababasa sa Biblia, litra por litra, ay hindi po natin dapat paniwalaan. Ito po ay nakaugat sa paniniwala na tinatawag sa Latin na sola scriptura, Bible alone, or Biblia lamang. Ngunit tulad na ng sinabi ko sa unang video, ang bidyong ito ay primarily para po sa mga kasamahan kong Katoliko. Ngunit para naman sa aking mga kasamang hindi Katoliko na manonood sa bidyong ito, inaanyayahan ko po kayong panoorin niyo muna ang unang bahagi ng bidyong ito para mabigyan po kayo ng gabay at guidelines kung paano ninyo panoorin ang bidyong ito. At maraming salamat po. Sa unang video, nabanggit ko rin na isa sa common na pinaniniwalaan natin na mga Kristiyano, lahat ng mga Kristiyano, ay ang paniniwala natin sa banal na kasulatan na ang Biblia ay salita ng Diyos at batayan sa katotohanan ng ating pananampalataya. Ngunit tayo po ay nagkaiba sa punto na ang lahat ng Kristiyanong hindi Katoliko ay naniniwala na ang Biblia ay nag-iisang batayan sa ating pananampalataya. Kaya maririnig natin sa kanila na nagsasabing, ang lahat na hindi mababasa sa Biblia litra por litra ay hindi po dapat paniwalaan. Dahil maliban sa Biblia, wala na po silang ibang batayan pa sa katotohanan ng pananampalataya. Ngunit ang Santa Iglesia Katolika, tulad ng lahat ng mga Kristiyano, ay naniniwalang ang Biblia ay salita ng Diyos, ang Biblia ay batayan sa katotohanan ng ating pananampalataya. Ngunit maliban sa Biblia, kasing halaga ng Biblia ay ang apostolic tradition na iniingatan at pinapaliwanag sa atin ng magisterium of the church or teaching authority of the church, na ang mga aral ng ating Panginoon at ng mga apostol na hindi po nasusulat sa banal na kasulatan ay iniingatan ng simbahan. At kasama din dito ang kapangyarihan ng Santa Iglesia Katolika to interpret the true meaning of the sacred scripture. Kaya para sa Santa Iglesia Katolika, mayroon pong dalawang batayan sa katotohanan ng ating pananampalataya. Ang Biblia at ang apostolic tradition interpreted by the magisterium or the teaching authority of the church. At nabanggit ko rin sa unang video, ang isa sa mga dahilan kung bakit naniniwala ang Santa Iglesia Katolika na hindi lamang ang Biblia ang nag-iisang batayan sa katotohanan ng ating pananampalataya. Dahil una, sa mahabang panahon, ang Santa Iglesia Katolika ay nagtuturo at nagpapahayag ng mabuting balita na wala po ang Biblia na ginagamit natin sa kasalukuyan. Na ang Santa Iglesia Katolika ay itinatag ng ating Panginoon between 30 to 33 AD, at ang Biblia na ginagamit natin sa kasalukuyan ay nabuo, na-compile, na-determine ang kanyang canon na mayroong 46 books ang lumang tipan, mayroong 27 books ang bagong tipan, at ang buong Biblia ay mayroong 73 books only in the year 397. Almost 400 years mula nung itinatag ang Santa Iglesia Katolika. Ito ay na-determine sa pamamagitan ng isang konsilyo ng mga obispong Katoliko sa Carthage. Kaya imposible pong ang Santa Iglesia, ang simbahan na itinatag ng ating Panginoon, magtuturo at magpapahayag ng mabuting balita na Biblia lamang, dahil ang Biblia na ginagamit natin sa kasalukuyan ay nabuo at naisilang lamang sa taong 397. Pangalawa, ang Santa Iglesia Katolika ay hindi po naniniwala na ang Biblia ay nag-iisang batayan sa ating pananampalataya. Dahil hindi po ito ang pamamaraan ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay sinugo ng Ama upang iligtas ang sanlibutan. Yan po ang sinasabi ni San Juan chapter 3 verses
16 to 17. For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, so that whoever believes in Him may not die, may not perish, but may have everlasting life. For Jesus did not come to condemn the world, but to save the world. Ang kaligtasan ay ang misyon ng ating Panginoon. But how did He do it? Paano po ginampanan ng ating Panginoon ang kaniyang misyon sa kaligtasan? Kung mahalaga pa sa ating Panginoon ang isang aklat, kung ito pa ang pinakamahalaga, kung layunin pa ng ating Panginoon ng buhay ng mananampalataya ay umiikot lamang sa nilalaman ng isang aklat, siguradong uunahin ng ating Panginoon ang pagsulat sa mga banal na aklat, ang pagsulat sa Biblia. Ngunit ang ating Panginoon, wala po siyang sinulat kahit isang aklat. Wala pong sinulat ang Panginoon kahit isang liham o kahit isang talata man lang. Ano po ang kanyang unang ginawa? Ang ating Panginoon ay nag-establish ng community. He established the church na ayon sa Gospel ni Marcos, chapter 1, verses 15 to 19, ang unang ginawa ng ating Panginoon ay tumawag siya. Nag-aanyaya siya ng mga taong sumunod sa Kanya. Inaanyayahan niya ang mga magkapatid na Andres at Simon, Santiago at Juan, at marami pang iba. At nang marami na ang sumusunod sa Kanya, sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 3, verses 16 to 19, pumili siya ng 12 ang mga apostol na maging Kanyang close collaborators. Ang mga apostol ay sinasanay niya, tinuturuan niya, kasama niya araw-araw sa loob ng mahigit 3 taon. At sa mga apostol, itinatag ng Panginoon ang kanyang simbahan, ang Santa Iglesia, lalo na kay Pedro na pinangalanan niyang Pedro. Mula sa pangalan nito na Simon, tinawag niya na Pedro, ibig sabihin na bato, dahil plano ng Panginoon na siya ang magiging pundasyon ng Santa Iglesia. Kaya in the Gospel of Matthew chapter 16 verse 18, ang sabi ng Panginoon kay Pedro, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." Ikaw ay Pedro, ikaw ay bato, at sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang Santa Iglesia. At binigyan ng Panginoon ang Santa Iglesia ng kapangyarihan. Ito po ay kanyang sinugo. Nang muling nabuhay ang ating Panginoon, sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 20, verse 21, sinabi ng Panginoon sa mga apostol, sinabi niya sa Santa Iglesia, "Tulad ng ako ay sinugo ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Tulad ng ako ay sinugo ng Ama upang iligtas ang sanlibutan, now I am sending you to continue the work of salvation." At ano po ang kapangyarihan ng Santa Iglesia? Ang kapangyarihan ng Santa Iglesia ay nagmumula mismo sa ating Panginoon, ay kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon in the Gospel of Luke chapter 10 verse 16, "Ang makinig sa inyo, whoever listens to you, listens to me. And whoever listens to me, listens to him who sent me." Ang makinig sa Santa Iglesia ay nakinig sa ating Panginoon. Ang nakinig sa ating Panginoon ay nakinig sa Ama na nagsugo sa ating Panginoon. At sinabi ng Panginoon bago siya, nang malapit na siyang magpakasakit, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, "Marami pa sana akong sasabihin sa inyo. Marami pa sana akong ituturo sa inyo. Ngunit hindi niyo pa maintindihan sa ngayon." Kaya ano po ang ipinangako ng Panginoon? Hindi po niya binigyan ng aklat ang mga alagad. Wala po siyang aklat na ibinigay na dito makikita ninyo ang hindi ko pa nasasabi. Ang sinabi ng Panginoon ay, ibibigay ko sa inyo ang Espiritu ng katotohanan. At ang Espiritu ng katotohanan ang papatnubay sa inyo sa lahat ng katotohanan. Kaya ang ipinangako ng Panginoon ay hindi po isang aklat, kundi ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan. At bago umakyat sa langit ang ating Panginoon, pinapaalalahanan niya ang kanyang mga alagad na hintayin ang pagbaba ng Espiritu Santo. In the Gospel of Luke chapter 24 verse 29, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong umalis sa Jerusalem hanggang hindi ninyo matatanggap ang kapangyarihang nagmumula sa langit." At ito ay natupad sa araw ng Pentecostes. 9 days after Jesus ascended into heaven,
In the Acts of the Apostles, chapter 2, bumaba ang Espiritu Santo sa mga apostol at sa mahal na Biring Maria. At dito, sa araw na ito, nag-umpisa silang nangaral. Wala po silang Biblia na natanggap, wala po siyang Biblia na binabasa, ngunit nag-umpisang nangaral si Simon Pedro. And on that very day of Pentecost, there were about 3,000 men who were baptized, who have themselves baptized, bilang tugon sa pagtuturo ni Simon Pedro. At ang Santa Iglesia Katolika ay patuloy na nagtuturo, nagpapahayag ng mabuting balita na wala pa po ang Biblia na ginagamit natin sa kasalukuyan. At ipinapakita din ng ating Panginoon ang kahalagahan ng Santa Iglesia na pag kayo ay nagkakaproblema, hindi po niya sinabing hanapin ninyo sa isang aklat, hanapin ninyo sa kasulatan. Ang sabi ng Panginoon, in the Gospel of Matthew chapter 18, verses 15 to 17, pag nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali na kayo lamang dalawa. Kung hindi siya makinig sa iyo, magdala ka ng isa o dalawang saksi para mayroong at least 2 or 3 witnesses sa mga nangyayari. Kung hindi pa rin siya makinig sa inyo, ano ang gagawin mo? Isumbong mo siya sa simbahan, sa Santa Iglesia. At kung hindi pa rin siya makinig, ang Santa Iglesia ay may maaari siyang ituring na parang isang hintil. Kaya sa simbahan po, ang simbahan ang unang itinatag ng ating Panginoon. Kaya ang Santa Iglesia ay hindi po naniniwala na ang Biblia ay nag-iisang batayan ng katotohanan ng ating pananampalataya dahil hindi po yan ang pamamaraan ng ating Panginoon. Kung ang nasusulat lamang sa isang aklat ang ating paniniwalaan at ang ating susundin, una sanang ginawa ng Panginoon ay ang pagsulat ng isang aklat, ang pagsulat ng kahit isang liham. Ngunit ang ating Panginoon ay wala po siyang sinulat kahit isang aklat o kahit isang talata man lang. Ngunit sa sinabi ko na, ay hindi po ito ibig sabihin na dahil dalawa ang batayan ng katotohanan sa pananampalatayang Katoliko, ang banal na Biblia at ang Apostolic Tradition, hindi po ito ibig sabihin na ang Santa Iglesia Katolika ay nagtuturo ng doktrina at turo na labag po sa sinasabi ng Biblia. Ang lahat ng doktrina ng Santa Iglesia Katolika ay hango po sa banal na kasulatan at nakabase po sa Biblia. Kaya ang ikalawang dahilan kung bakit hindi naniniwala ang Santa Iglesia Katolika na ang Biblia ay nag-iisang batayan sa ating pananampalataya dahil hindi po ito ang pamamaraan ng ating Panginoon. At marami pang mga dahilan na i-discuss ko sa mga susunod na mga video. At sa ngayon, yan po ang katotohanan at ang kanyang gabay. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoong Hesus, sa gitna ng aming pagkakaiba ng paniniwala at pananampalataya, hinihiling namin sa iyo na ipagkaloob mo sa amin ang aming pagkakaisa. At pagkalooban mo ang bawat isa sa amin at ang lahat ng makapanood ng bidyong ito, lalo na ang aking mga kasamahan dito sa 4th Infantry Diamond Division, ang aming mga pinuno, kawal at kawani at ang kanilang mga pamilya ng mga biyayang kanilang kinakailangan sa araw-araw na mapalalim ang kanilang pananampalataya. At gawin mo po kaming mabisang mga instrumento ng pagkakaisa sa gitna ng aming pagkakaiba. Hinihiling namin ito sa iyong pangalan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Makibahagi po sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-follow at pagbahagi ng bidyong ito. Maraming salamat po.